Isang bangkay ang natagpuan, nakabitin sa puno, ang tiyan ay pumutok at ang mga bituka ay nakalabas sa lupa. Hindi ito eksena mula sa isang pelikulang horror. Ito ang tunay na detalye ng pagkamatay ni Judas Iscariote na hindi mo maririnig tuwing linggo sa misa. Ang taong nagkanulo kay Jesus para sa 30 piraso ng pilak ay nagtapos ng kanyang buhay sa isang paraan na masyadong madugo at nakakasindak para banggitin sa mga homilya. Ang Biblia mismo ay nagtataglay ng dalawang magkaibang account ng kanyang kamatayan. Isa kung saan siya'y nagbigti at isa naman kung saan siya'y nahulog at pumutok ang kanyang tiyan. Ang mga kontradiksyon na ito ay hindi lamang nagdudulot ng pagkalito, kundi nagbibigay din ng malalim na katanungan tungkol sa kung gaano katotoo ang mga tekstong ating tinatanggap bilang sagrado. Ngayon, aalamin natin ang mga detalyeng ito na karaniwang hindi na pag-uusapan sa mga simbahan at bakit kaya ang malagim na katapusan ni Judas ay inilihim sa karamihan ng mga mananampalataya. Narinig na ba ninyo ang tunay na kwento ng pagkamatay ni Judas Iscariote? Hindi ito ang simpleng version na madalas nating naririnig sa mga misa o nakikita sa mga pelikula. Ang katotohanan ay mas nakakagulat, mas madugo, at mas nakakabahala kaysa sa iniisip ninyo. Alam nating lahat na si Judas ay ang nagkanulo kay Jesus para sa 30 piraso ng pilak. Pero ang nangyari pagkatapos nito ay isang detalye na madalas hindi binabanggit sa mga sermon o pagbabasa sa simbahan. May dalawang bersyon ng pagkamatay ni Judas sa Biblia, at ang isa sa mga ito ay napakadugo at nakakadiri na hindi ito kailanman binabasa sa harap ng kongregasyon. Sa Mateo Kabanata 27, mababasa natin na si Judas ay nagsisi at nagbalik ng pera sa mga punong saserdote bago siya nagpatiwakal sa pamamagitan ng pagbitay sa sarili. Ito ang bersyon na karaniwang alam ng mga tao. Ngunit sa mga Gawa Kabanata 1, may ibang kwento na inilalarawan. Isang eksena na parang direktang kinuha sa isang madugo at nakakatakot na pelikula. Ayon sa mga gawa, si Judas ay nahulog ng patiwarik, sumabog ang kanyang tiyan, at lumabas ang lahat ng kanyang lamang loob. Isipin ninyo iyon. Ang tiyan ng tao ay sumabog at ang kanyang mga bituka ay nagkalat sa lupa. Ito ay isang detalye na siguradong hindi angkop para sa mga bata o sa mga mahihinang sikmura, kaya hindi nakakagulat na ito ay hindi binabasa sa mga misa. Pero bakit may dalawang magkaibang bersyon? Paano nangyari ang ganitong madugo at nakakadiring pagkamatay? At ano ang itinuturo nito sa atin tungkol sa mga konsekwensya ng pagkanulo at pagtataksil? Ang ilan sa mga eskolar ay naniniwala na ang dalawang kwento ay maaaring parehong totoo. Posibleng si Judas ay nagbitay sa sarili, ngunit ang lubid o sanga ay nabali na nagresulta sa pagkahulog niya mula sa mataas na lugar. Ang pagkahulog na ito, lalo na kung ang kanyang katawan ay nagsimula ng mabulok, ay maaaring nagdulot ng pagkasabog ng kanyang tiyan. Isipin ninyo ang eksena. Isang lalaki na nawalan ng pag-asa, nagbitay sa sarili, pagkatapos ay bumagsak mula sa mataas na lugar, ang kanyang katawan ay tumama sa mga bato o matitigas na bagay sa ibaba, at ang kanyang tiyan ay sumabog, nagkalat ang kanyang mga bituka sa buong lugar. Ito ay isang nakakasindak na imahe na nagpapakita ng matinding kaparusahan para sa kanyang pagkanulo. May isa pang detalye na madalas hindi napapansin. Ang lupang binili gamit ang perang ibinalik ni Judas ay tinawag na akeldama o bukid ng dugo. Hindi lamang dahil ito ay binili ng pera ng pagkanulo, kundi posible ring dahil sa madugo at nakakadiring paraan ng kanyang pagkamatay na nangyari sa lugar na iyon. Ang kwentong ito ay hindi lamang isang simpleng kasaysayan. Ito ay isang malalim na aral tungkol sa konsekwensya ng pagkanulo
ang bigat ng konsensya at ang katotohanan na ang ating mga pagpipilian ay may tunay at minsan ay nakakasindak na mga resulta. Ang kwento ni Judas Iscariote ay isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi ng Ebanghelyo. Kilala siya bilang ang disipulo na nagkanulo kay Jesus para sa 30 pirasong pilak. Ngunit ang karamihan sa mga tao ay hindi alam ang mga detalye ng kanyang pagkamatay dahil hindi ito binabasa sa misa. Ang katotohanan ay mas nakakagulat at mas madugo kaysa sa karaniwan nating naririnig. Ayon sa Biblia, dalawang magkaibang salaysay ang naglalarawan kung paano namatay si Judas. Sa Mateo Kabanata 27, matapos maibalik ni Judas ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote, siya ay nagtungo sa isang liblib na lugar at nagbigti. Ito ang bersyon na karaniwang alam ng mga tao. Ngunit may isa pang kwento sa mga gawa ng mga apostol Kabanata 1 na nagbibigay ng mas detalyadong larawan ng kanyang kamatayan. Sa mga gawa, sinasabi na si Judas ay nahulog ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan, at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Ito ay isang madugo at nakakasukang eksena na hindi karaniwan na tinatalakay sa mga simbahan. Ang tanong na ngayon ay, paano natin pagkakasunduin ang dalawang magkaibang salaysay na ito? Ang ilang scholar sa Biblia ay nagsasasbi na ang dalawang salaysay ay maaaring parehong totoo. Si Judas ay maaaring nagbigti sa isang puno na malapit sa bangin at pagkatapos nang mabulok ang lubid o ang sanga ng puno, ang kanyang katawan ay maaaring nahulog sa mga bato sa ibaba na nagdulot ng pagputok ng kanyang tiyan. Ang iba naman ay nagsasasabi na ang dalawang kwento ay magkaibang tradisyon na nabuo sa unang mga komunidad ng Kristiyano. Ngunit ang higit na nakakaintriga ay ang simbolismo sa likod ng madugo at nakakasukang pagkamatay ni Judas. Sa sinaunang panahon, ang paraan ng kamatayan ay madalas na itinuturing na may kahulugan tungkol sa buhay ng tao. Ang pagkamatay ni Judas ay hindi lamang pisikal na pagkamatay, kundi isang simbolo ng kanyang espiritual na pagkawasak. Isipin mo ito, ang taong kumain sa huling hapunan kasama ni Jesus, ang taong nakatanggap ng tinapay mula sa kamay ng Diyos mismo, ay namatay na, ang kanyang tiyan ay pumutok at lumabas ang kanyang bituka. Ang bahagi ng katawan na tumanggap ng banal na pagkain ay ang bahagi rin na naging instrumento ng kanyang pagkawasak. Ito ay isang malakas na simbolo ng pagtataksil at ng mga kahihinatnan nito. Ngunit bakit hindi ito binabasa sa misa? Bakit hindi natin marinig ang mga detalyeng ito kapag pinag-uusapan natin ang kwento ng Semana Santa? Ang sagot ay simple. Ang simbahan ay pumili ng mga bahagi ng Biblia na babasa sa mga partikular na okasyon. At ang mga detalye ng pagkamatay ni Judas ay hindi kasama sa mga pagbasa sa panahon ng Kwaresma o Semana Santa. Subalit, ang hindi pagbasa ng mga detalyeng ito ay hindi nangangahulugan na hindi sila mahalaga. Sa katunayan, ang pag-unawa sa buong kwento ni Judas, kasama ang mga detalye ng kanyang pagkamatay, ay nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kahulugan ng pagtataksil at pagsisisi sa konteksto ng pananampalatayang Kristiyano. Ang pagkamatay ni Judas ay hindi lamang isang historical na pangyayari. Ito ay isang babala para sa lahat ng mga mananampalataya. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang ating mga desisyon ay may mga kahihinatnan at na ang paglayo sa ating pananampalataya ay maaaring magkaroon ng malalim at nakakapinsalang epekto sa ating buhay. Ngunit may isa pang aspeto ng kwento ni Judas na madalas na hindi napag-uusapan, ang kanyang pagsisisi. Bago siya nagpakamatay, sinabi ng Biblia na si Judas ay nagsisi at sinubukang ibalik ang pera sa mga punong saserdote. Ito
ay nagpapakita na siya ay nakaramdam ng matinding pagsisisi sa kanyang ginawa. Ngunit sa halip na humingi ng kapatawaran, pinili niya ang pagpapakamatay. Ito ay isang malungkot na pagtatapos sa isang taong minsan ay kasama sa pinakamalapit na mga kaibigan ni Jesus. Ang kwento ni Judas ay nagpapaalala sa atin na kahit ang mga taong pinakamalapit kay Jesus ay maaring mahulog sa kasalanan. Walang sino man ang immune sa tukso at ang ating mga decision ay may mga kahihinatnan na maaring magbago ng ating buhay magpakailanman. Sa Biblia, ang kwento ng kamatayan ni Judas ay madalas na pinaikling-pinaikli sa mga misa, ngunit ang buong katotohanan ay mas nakakagulat at puno ng detalye. Maraming naniniwala na pagkatapos niyang ipagkanulo si Jesus para sa 30 piraso ng pilak, si Judas ay nagbitin lamang sa kanyang sarili dahil sa matinding pagsisisi. Ngunit ang katotohanan ay mas komplikado at mas madugo kaysa sa simpleng paglalarawan na ito. Ang Biblia mismo ay nagbibigay sa atin ng dalawang magkaibang account ng kamatayan ni Judas. At kapag pinag-aaralan natin ang mga ito ng malalim, makikita natin ang isang nakakagulat na larawan. Sa Mateo Kabanata 27, mababasa natin na si Judas ay nagbitin sa kanyang sarili. Ngunit sa Gawa Kabanata 1, sinasabi sa atin na si Judas ay nahulog ng patiwarik, sumabog ang kanyang katawan, at lahat ng kanyang bituka ay kumalat. Paano natin pagkakasunduin ang dalawang kwentong ito? Ito ay hindi simpleng pagkakasalungatan, kundi isang mas kompleto at nakakagulat na larawan ng kung ano talaga ang nangyari. Ang mga scholar ng Biblia ay naniniwala na ang dalawang account ay nagpapakita ng magkakaibang bahagi ng parehong pangyayari. Isipin ito. Si Judas ay nagbitin nga sa kanyang sarili marahil sa isang puno sa gilid ng matarik na bangin sa lambak ng Hinnom, isang kilalang lugar ng basura at pagsunog ng basura sa labas ng Jerusalem. Ang lubid o sanga na ginamit niya ay maaaring naputol, na nagdulot ng pagkahulog niya ng patiwarik sa mabatong lambak sa ibaba. Ang pagkahulog na ito ay hindi lamang ordinaryong pagkahulog. Ang teksto sa Gawa ay nagsasabi na sumabog ang kanyang katawan. Ang salitang Griego na ginamit dito ay prenes, na nangangahulugang umuga pasulong o mahulog ng nakatungo. Ito ay nagpapahiwatig ng isang marahas at nakakasindak na kamatayan. Ang kanyang katawan ay tumama sa mga mabatong bahagi ng bangin habang bumabagsak, at pagdating sa ibaba, ang kanyang tiyan ay sumabog na nagresulta sa pagkalat ng kanyang mga bituka. Isipin mo ang eksena, ang katawan ni Judas, na maaaring nagsimulang nabubulok na dahil sa ilang araw na nakasabit sa init ng Jerusalem, ay bumagsak at sumabog sa pagkakatama sa matigas na lupa o bato. Ang ganitong detalye ay hindi karaniwang binabanggit sa mga misa o Sunday school, ngunit ito ay isang mahalagang bahagi ng kwento na nagpapakita kung gaano kalunos-lunos ang katapusan ng buhay ng taong nagkanulo sa anak ng Diyos. Ang lambak ng Hinnom o Gehenna sa Griego ay hindi lamang isang ordinaryong lugar. Sa panahon ni Jesus, ito ay isang basurahan kung saan ang mga bangkay ng mga kriminal, hayop at basura ay itinapon at sinusunog. Ang mga apoy doon ay nagningas araw at gabi, at ang amoy ng nabubulok na laman at usok ay umaabot sa buong Jerusalem kapag umiihip ang hangin sa tamang direksyon. Ito ang naging simbolo ng impyerno sa mga turo ni Jesus, isang lugar ng walang hanggang pagdurusa at pagkasunog. At dito, sa lugar na ito ng pagdurusa at kahihiyan, nagtapos ang buhay ng taong minsan ay kasama sa pinakamalapit na bilog ng mga kaibigan ni Jesus. Ang katawan ni Judas na bumagsak at sumabog ay naging isa pang nakakasindak na tanawin sa lambak ng mga patay at basura. Ang kanyang kaluluwa, tulad ng kanyang katawan, ay nahulog sa pinakamalalim na bahagi ng pagdurusa. Ngunit may isa pang aspeto ng kwento na karaniwan ding hindi napapansin.
Sa Mateo, matapos magsisi si Judas, ibinalik niya ang 30 piraso ng pilak sa mga punong saserdote at matatanda na nagsasabi, "Nagkasala ako sa pagkakanulo ko sa dugo ng isang walang kasalanan." Ngunit ang kanilang tugon ay nagpapakita ng kawalang paki. "Ano iyon sa amin? Problema mo iyan." Pagkatapos ng pakikipag-usap na ito, itinapon ni Judas ang pilak sa templo at umalis upang wakasan ang kanyang buhay. Ang mga saserdote na ayaw hawakan ang perang iyon dahil dugo ng halaga ito ay ginamit ito para bumili ng isang lupain para sa paglilibing ng mga dayuhan, ang bukid ng dugo o Akeldama sa Aramaic. Ang lupang ito, ayon sa tradisyon, ay matatagpuan sa mismong lambak ng Hinom, malapit sa kung saan namatay si Judas. Kaya ang lupang binili ng pera ng kanyang pagkanulo ay naging lugar kung saan nahulog at namatay ang kanyang katawan. Isang nakakagulat na pagkakakonekta na nagdaragdag ng isa pang antas ng trahedya sa kanyang kwento. Ang kanyang huling galaw sa lupa ay nagbigay ng pangalan sa lugar na iyon, Akeldama, ang bukid ng dugo. Ang kwento ng kamatayan ni Judas ay hindi lamang isang simpleng pangyayari ng pagbibitin sa sarili. Ito ay isang komplikadong trahedya ng isang tao na napagtanto ang bigat ng kanyang pagkanulo, ngunit sa halip na humingi ng totoong kapatawaran, ay pinili ang daan ng pagkawasak sa sarili. Sa kanyang huling mga sandali, si Judas ay nagpakita ng pagsisisi, ngunit hindi tunay na pagsisisi na hahantong sa pagbabago. Sa halip, ang kanyang pagsisisi ay humantong sa pagkawasak sa sarili na nagpapakita ng malaking pagkakaiba sa pagitan ng tunay na pagsisisi at simpleng panghihinayang o pangungulila. Ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng dalawang account, hindi para lituhin tayo, kundi para bigyan tayo ng mas kumpletong larawan ng nakakagulat at trahedyang katapusan ng buhay ng isang tao na minsan ay naglakad kasama ang tagapagligtas ng mundo, ngunit sa huli ay pinili ang sarili niyang landas patungo sa pagkawasak. Marami sa atin ang pamilyar sa pangalan ni Judas Iscariote. Ito ang taong nagkanulo kay Jesus para sa 30 pirasong pilak. Ngunit kung babasahin natin ang Biblia ng mabuti, makikita natin na may mas malalim na kwento tungkol sa kanyang kamatayan na bihirang talakayin sa ating mga simbahan. Sa Mateo 27:3-5, mababasa natin, "Nang makita ni Judas na nahatulan na si Jesus, nagsisi siya at ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda. Nagkasala ako," sabi niya, "dahil ipinagkanulo ko ang isang taong walang sala." "Ano ang pakialam namin dyan?" ang tugon nila. "Problema mo na yan." Kaya inihulog ni Judas ang pilak sa loob ng templo at umalis. Pagkatapos, nagbigti siya. Ngunit may isa pang detalye sa Gawa 1:18-19 na nagbibigay ng ibang anggulo. Sa pera na natanggap niya sa kanyang masasamang gawa, bumili si Judas ng bukirin. Doon siya bumagsak ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan, at lumabas ang kanyang mga bituka. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem, kaya tinawag nila ang bukiring iyon sa kanilang wika na Akeldama, na ang ibig sabihin ay bukid ng dugo. Paano natin pagkakasunduin ang dalawang kwentong ito? Nagbigti ba si Judas o nahulog siya at pumutok ang kanyang tiyan? Ito ang isa sa mga misteryong hindi madalas talakayin sa mga misa o pang-araw-araw na pag-aaral ng Biblia. Ang mga iskolar ay naglahad ng ilang posibleng paliwanag. Ang pinakatanggap na teorya ay nagmumungkahi ng isang sekwensya ng mga pangyayari. Nagbigti si Judas, ngunit makalipas ang ilang araw, ang lubid o sanga na ginamit niya ay naputol at ang kanyang katawan ay bumagsak sa mabatong lugar na nagdulot ng pagputok ng kanyang tiyan. May iba pang detalye na nagpapalalim sa kwentong ito. Ayon sa Mateo,
ang mga saserdote ay hindi maaaring ibalik ang pera sa kabangyaman ng templo dahil ito ay dugo ng halaga. Sa halip, ginamit nila ito para bumili ng isang bukid para gawing libingan ng mga dayuhan. Samantala, ang gawa ay nagsasabi na si Judas mismo ang bumili ng lupa. Maaaring ang mga saserdote ang bumili ng lupa sa pangalan ni Judas o maaaring magkaiba ang mga detalye dahil sa iba't ibang tradisyon ng pagkukwento. Ang mas malalim na tanong ay, bakit nagsisi si Judas ngunit nagpakamatay pa rin? Hindi ba sapat ang pagsisisi para sa kapatawaran? Ito ay nagbubukas ng isang mahalagang teolohikal na punto. May pagkakaiba sa pagitan ng pagsisisi, pagkakaroon ng sama ng loob, at tunay na pagsisisi, pagbabalik loob. Si Judas ay nagsisi, ngunit hindi siya nagtiwala sa awa ng Diyos. Sa kabaligtaran, si Pedro ay nagkaila rin kay Jesus, ngunit nagsisi siya at nagtiwala sa awa ng Diyos at naging isa sa mga pinakamahalagang apostol. Ang kwento ni Judas ay nagsisilbing mabigat na paalala sa atin tungkol sa mga kahihinatnan ng pagkanulo, ang bigat ng konsensya at ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi. Hindi sapat ang maramdaman ang pagsisisi. Kailangan nating magtiwala sa awa ng Diyos at magpatuloy sa landas ng pagbabago. Isipin mo kung gaano kabigat ang nadama ni Judas nang makita niyang dinala si Jesus para ipako sa krus. Ang kanyang konsensya ay dumurog sa kanya. Maaaring naisip niya na ang kanyang pagkanulo ay magwawakas lamang sa pagkakulong o pagpapaalis kay Jesus, hindi sa kamatayan. Ngunit nang makita niya ang mga kahihinatnan ng kanyang mga aksyon, hindi niya ito nakayanan. Ang kwento ni Judas ay hindi lamang tungkol sa pagkanulo, kundi tungkol din sa kalungkutan, pagsisisi, at ang trahedya ng hindi paghingi ng tawad. Ito ay isang paalala na kahit ang pinakamalalim na kasalanan ay maaaring mapatawad, ngunit kailangan nating tanggapin ang kapatawaran na iyon. Ano ang maaari nating matutunan mula sa madugo at nakakagimbal na kamatayan ni Judas? Ano ang sinasabi nito tungkol sa ating sariling mga pagkakamali at ang ating kakayahang tumanggap ng kapatawaran? At paano natin mababago ang ating sariling mga kwento upang hindi natin sundan ang kanyang mga yapak? Sa susunod na bahagi, titingnan natin ang mas malalim na implikasyon ng kwento ni Judas at kung paano ito nauugnay sa ating sariling mga pakikibaka sa konsensya, pagsisisi, at kapatawaran. Sa kasaysayan ng Kristyanismo, walang ibang tauhan na kasing kontrobersyal at kasing intrigante tulad ni Judas Iscariote. Ang lalaking nagkanulo kay Jesus para sa 30 pirasong pilak ay nagkaroon ng napakalagim na katapusan na madalang nating naririnig sa mga homilya at misa. Ang detalye ng kanyang kamatayan ay hindi karaniwang binabasa o ipinaliliwanag sa mga simbahan, ngunit ito ay mahalaga para sa ating pag-unawa sa lalim ng kanyang pagkahulog at ang kahihinatnan ng kanyang pagkanulo. Ayon sa Ebanghelyo ni Mateo, matapos ipagkanulo si Jesus, si Judas ay nagsisi at sinubukang ibalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda. Nagkasala ako, ang sabi niya, dahil ipinagkanulo ko ang isang taong walang sala. Ngunit hindi siya pinansin ng mga ito. Sa kanyang matinding pagsisisi at kalungkutan, itinapon niya ang mga pilak sa loob ng templo at pagkatapos ay nagbigti. Subalit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Ang gawa ng mga apostol ay nagbibigay sa atin ng mas detalyadong paglalarawan ng kanyang kamatayan, at ito'y lubhang nakakagulat. Sa Gawa Kabanata 1, sinabi ni Pedro na si Judas ay nahulog ng patiwarik, sumabog ang kanyang tiyan, at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Isipin mo kung gaano kalupit at kahindik-hindik ang eksena na ito. Paano natin pagkakasunduin ang dalawang magkaibang paglalarawan ng kamatayan ni Judas?
Maraming iskolar ang nagsasasabi na ang mga ito ay hindi naman talaga magkasalungat. Ang posibilidad ay nagbigti si Judas sa isang puno o bangin at pagkatapos, nang mabulok ang lubid o sanga, siya ay nahulog at sumabog ang kanyang tiyan nang siya ay bumagsak sa mga bato sa ibaba. Ang detalye ng pagkamatay ni Judas ay hindi lamang isang makabagbag damdaming pangyayari, kundi ito rin ay may malalim na teolohikal na kahulugan. Ang kanyang kamatayan ay nagpapakita ng kahihinatnan ng pagtataksil, pagkanulo, at kawalan ng tunay na pagsisisi. Bagamat sinabi ni Mateo na nagsisi si Judas, ang salitang Griego na ginamit ay metamelomai, na nangangahulugang pagsisisi na may kalungkutan, ngunit hindi kinabibilangan ng tunay na pagbabago ng puso o pag-iisip. Ito ay naiiba sa salitang metanoia na ginagamit para sa tunay na pagsisisi, na kinabibilangan ng pagbabago ng puso at pagtalikod sa kasalanan. Si Judas ay nakaramdam ng kalungkutan at pagsisisi, ngunit hindi siya nagkaroon ng tunay na pagbabago ng puso. Sa halip na humingi ng kapatawaran at bumaling kay Jesus, siya ay napunta sa kawalan ng pag-asa at nagpakamatay. Ang kwento ni Judas ay nagsisilbing mabigat na babala para sa atin. Ipinakikita nito ang mapanganib na landas ng pagtataksil at ang kahihinatnan ng hindi tunay na pagsisisi. Ipinapaalala rin nito sa atin ang kahalagahan ng paghingi ng kapatawaran at pagbabago ng ating mga puso kapag tayo ay nagkakasala. Ang malagim na katapusan ni Judas ay nagpapakita rin ng lawak ng kanyang pagdurusa dahil sa kanyang pagkanulo. Ang kanyang pagkamatay ay hindi lamang pisikal na sakit, kundi pati na rin ang matinding pagdurusa ng kanyang kaluluwa. Ang kanyang pagkamatay ay nagsisilbing simbolo ng kanyang espiritual na kalagayan. Siya ay lubusang nasira, sumabog, at nawasak dahil sa kanyang kasalanan. Ang kwento ni Judas ay nagbibigay sa atin ng malalim na aral tungkol sa kalikasan ng kasalanan, pagsisisi, at kapatawaran. Ito ay isang mahalagang bahagi ng kwento ng mahal na araw na madalas hindi nababanggit o napag-uusapan sa mga misa. Subalit, ang pag-unawa sa kanyang kwento ay makatutulong sa atin na mas maunawaan ang saklaw ng pagmamahal at kapatawaran ni Jesus at ang kahalagahan ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. Ang katapusan ni Judas ay isang matinding paalaala na ang kasalanan ay may kahihinatnan at ang tunay na pagsisisi ay kinakailangan para sa kapatawaran. Sa ating pang-araw-araw na buhay, tayo rin ay maaaring makaharap ng mga pagsubok at tukso na maaaring humantong sa pagkanulo ng ating mga pinahahalagahan at paniniwala. Ang kwento ni Judas ay nagsisilbing isang mabigat na babala para sa atin na maging maingat sa ating mga desisyon at pagpili at palaging hanapin ang landas ng kabutihan at katotohanan. Sa susunod na bahagi ng ating talakayan, titingnan natin kung paano ginamit ng Diyos ang pagkanulo ni Judas upang isakatuparan ang kanyang mas malaking plano ng kaligtasan at kung paano ito nagpapakita ng kanyang kahangahangang kapangyarihan na gamitin kahit ang masasamang gawa para sa mas malaking kabutihan. Narinig mo na ba ang kwento tungkol kay Judas Iscariote? Alam nating lahat na siya ang nagkanulo kay Jesus para sa 30 pirasong pilak. Pero alam mo ba kung ano talaga ang nangyari sa kanya pagkatapos ng pangyayaring iyon? Marami sa atin ang nakarinig lamang ng simpleng bersyon ng kanyang kamatayan, na siya ay nagbigti. Pero may mas malalim na katotohanan na hindi kadalasang nababanggit sa mga misa at panglinggong pagbasa. Sa Biblia, may dalawang magkaibang salaysay tungkol sa pagkamatay ni Judas. At kapag pinag-aaralan natin ang mga ito ng sabay, lumalabas ang isang nakakabigla at nakakagimbal na larawan.
Ito ay hindi lang simpleng pagbigti. Ang katotohanan ay mas madugo, mas masaklap, at nagbibigay sa atin ng mas malalim na pag-unawa sa kung gaano kaseryoso ang mga konsekwensya ng pagkanulo. Una, tingnan natin ang sinasabi sa Mateo 27:3. Dito, mababasa natin na si Judas, nang mapagtanto ang bigat ng kanyang nagawa, ay nagsisi at ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda. Pagkatapos, sinasabi ng talata na siya ay umalis at nagbigti. Simple lang, di ba? Pero ito ay kalahati lamang ng kwento. Sa Gawa 1:18-19, ibinabahagi ni Pedro ang ibang detalye. Ngayon, ang taong ito, Judas, ay bumili ng isang bukid sa pamamagitan ng gantimpala ng kanyang kasamaan. At sa pagkahulog ng patiwarik, sumabog ang kanyang katawan sa gitna at lahat ng kanyang bituka ay kumalat. Paano natin pagkakasunduin ang dalawang salaysay na ito? Paano magiging posible na siya ay nagbigti at sabay sumabog ang kanyang katawan? Ito ang bahagi na hindi mo maririnig sa karaniwang pagbasa sa simbahan. Ang pinakamakatwirang paliwanag, ayon sa maraming scholar, ay na si Judas ay nagbigti sa isang puno o sa isang mataas na lugar malapit sa bangin sa Hinnom Valley. Ang lugar na ito ay kilala bilang Akeldama o Bukid ng Dugo, isang malalim na libis na puno ng matarik na mga bangin. Pagkatapos ng ilang oras o araw, ang lubid o sanga ng puno ay naputol at ang kanyang bangkay ay nahulog sa mabatong bangin sa ibaba. Dahil sa pagkabulok ng bangkay at sa lakas ng pagkahulog, ang kanyang tiyan ay sumabog at kumalat ang kanyang mga lamang loob. Isipin mo kung gaano kahindik-hindik ang eksena na iyon. Hindi ito ang karaniwang clean na bersyon ng kwento na naririnig natin. Ito ay isang masaklap at madugo na pagtatapos para sa isang taong minsan ay kasama ni Jesus sa kanyang misyon. Pero bakit mahalaga na malaman natin ang mga detalyeng ito? Dahil ipinakikita nito ang totoong mukha ng kasalanan at pagkanulo. Hindi ito simpleng bagay na madaling kalimutan o iwasto. Ang kaso ni Judas ay nagpapakita sa atin kung gaano kabigat ang konsekwensya ng pagtalikod sa katotohanan at pagbebenta ng ating integridad. Isipin mo, si Judas ay hindi lang ordinaryong tao. Siya ay isa sa 12 apostol, isang taong naglakad, kumain, at nakipag-usap kay Jesus araw-araw sa loob ng 3 taon. Nakita niya ang mga himala, narinig ang mga turo, at naranasan ang presensya ng anak ng Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng ito, pinili pa rin niyang ipagkanulo si Jesus para sa 30 pirasong pilak. Isang halagang katumbas lamang ng presyo ng isang alipin noong panahong iyon. Ang trahedya ni Judas ay hindi lamang ang kanyang masaklap na kamatayan, kundi ang kanyang hindi pagsisisi ng tama. Oo, nagsisisi siya. Pero ang kanyang pagsisisi ay hindi tunay na nagtulak sa kanya patungo sa Diyos para humingi ng kapatawaran. Sa halip, ito ay naging daan para sa kanyang pagkawalang pag-asa at pagpapakamatay. Napakahirap isipin na ang isang tao na nakasama ni Jesus sa loob ng 3 taon ay magiging instrumento sa kanyang pagkakahulog. Pero ganoon nga ang nangyari kay Judas Iscariote, ang taksil na disipulo, ang taong nagbenta sa anak ng Diyos para sa 30 pirasong pilak. Alam natin ang kwento pero may mga detalye ba tayong hindi napapansin? Madalas nating naririnig ang kwento ni Judas tuwing mahal na araw. Siya ang disipulo na nagtraidor kay Jesus. Binigyan siya ng halik upang makilala ng mga sundalo at pagkatapos, nang mapagtanto niya ang kanyang nagawa, nagbigti siya sa sarili. Ganoon lang ba kasimple? Hindi. Ang katotohanan ay mas komplikado at mas nakakabahala kaysa sa maikli at pinagaang bersyon na madalas nating naririnig sa mga simbahan.
Ang Biblia mismo ay naglalaman ng dalawang magkaibang account ng pagkamatay ni Judas, at kapag pinag-aralan natin ang mga ito ng mabuti, makikita natin ang isang nakakabagabag na larawan ng isang taong nahulog sa pinakamalalalim na kadiliman. Sa Ebanghelyo ni Mateo, mababasa natin na si Judas ay nagsisi pagkatapos niyang ipagkanulo si Jesus. Isinasaad dito na ibinalik niya ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda at sinabi, "Nagkasala ako sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala." Subalit sa halip na tanggapin ang kanyang pagsisisi, sinabi lamang sa kanya, "Ano ang pakialam namin dyan? Problema mo yan." Dito, nakikita natin ang unang bahagi ng trahedya. Si Judas ay naghanap ng kapatawaran sa maling tao. Sa halip na lumapit kay Jesus, na siyang tunay na makapagpapatawad sa kanya, lumapit siya sa mga taong gumamit sa kanya para sa kanilang sariling layunin. Napakabigat ng kanyang guilt at remorse na hindi na niya nakayanan. Itinapon niya ang mga pilak sa loob ng templo at umalis. At dito pumapasok ang nakakabagabag na detalye na madalas hindi nababanggit sa mga homilya o mga pag-aaral ng Biblia. Ayon kay Mateo, at siya'y umalis at nagbigti. Isang masaklap na katapusan para sa isang taong minsang tinawag na disipulo ng anak ng Diyos. Subalit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Sa gawa ng mga apostol, si Pedro mismo ay nagbigay ng ibang account ng pagkamatay ni Judas. Sinabi niya na si Judas ay bumili ng isang bukid mula sa kabayaran ng kanyang kasamaan, at doon siya nahulog ng patiwarik, at sumambulat ang kanyang katawan, at lumabas ang lahat ng kanyang mga bituka. Ang dalawang account na ito ay tila nagkakasalungatan. Paano namamatay si Judas? Nagbigti ba siya o nahulog siya at sumambulat ang kanyang katawan? Ang katotohanan, ayon sa maraming scholar, ay maaaring pareho ang mga ito ay totoo. Isipin mo ito, si Judas ay nagbigti sa isang puno na malapit sa isang bangin o matarik na lugar sa bukid ng dugo. Ang bukid na nabili gamit ang pera ng kanyang pagkakanulo. Pagkatapos ng ilang oras o araw, ang lubid o sanga ay bumigay at ang kanyang bangkay ay nahulog sa mababang bahagi ng bangin, tumama sa mga bato at sumambulat ang kanyang katawan. Ang detalyeng ito ay nagpapakita ng isang nakakabagabag na katotohanan. Ang pagkamatay ni Judas ay hindi lamang trahedya ng pagpapakamatay. Ito ay isang mabigat na simbolo ng ganap na pagkawasak na dulot ng pagtataksil at kawalan ng pag-asa. Hindi lamang ang kanyang kaluluwa ang nawala, kundi pati ang kanyang katawan ay nakaranas ng karumaldumal na pagkawasak. Pero bakit nga ba ganito kalalim ang pagbagsak ni Judas? Ang isang tao na nakasama ni Jesus, nakita ang kanyang mga himala, narinig ang kanyang mga turo, at nabigyan ng kapangyarihang magpalayas ng demonyo at magpagaling ng may sakit? Paano siya nahulog ng ganito kalala? Ang sagot ay maaaring nakasulat sa mga pahina ng Ebanghelyo ni Juan. Dito, malalaman natin na si Judas ay tagapamahala ng pondo ng grupo ni Jesus at siya ay magnanakaw na madalas kumuha mula sa pinaglalagyan ng pera. Ang kanyang pagkakanulo kay Jesus ay hindi isang biglaang desisyon. Ito ay ang huling hakbang sa isang mahabang proseso ng pagkasira ng kanyang puso at kaluluwa. Ang trahedya ni Judas ay hindi lamang ang kanyang pagkakanulo kay Jesus. Ito ay ang kanyang pagkakanulo sa kanyang sarili, sa kanyang calling, at sa kanyang pagkakataon para sa redemption. Si Pedro ay nagkanulo rin kay Jesus, ngunit siya ay humingi ng tawad at nakatanggap ng restoration. Si Judas, sa kabilang banda, ay hindi nakita ang posibilidad ng kapatawaran. Sa halip, siya ay nalunod sa kanyang guilt at despair. Ang kwento ni Judas ay isang mapait na paalala ng kung gaano kadali mawala sa kadiliman kapag tayo ay unti-unting lumalayo sa liwanag.
Hindi ito nangyari overnight. Ito ay isang proseso ng maraming maliit na pagpapasya, maraming maliit na pagkakasala, hanggang sa ang puso ay tuluyang maging matigas at madilim. Ngunit mayroon ding isang mahalagang aral dito tungkol sa tunay na pagsisisi. Ang pagsisisi ni Judas ay hindi kumpleto. Siya ay nakaramdam ng guilt at remorse, pero hindi siya lumapit kay Jesus para humingi ng tawad. Sa halip, siya ay naghanap ng solusyon sa kanyang sarili at sa huli, ito ay humantong sa kanyang pagkawasak. Ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pagsisisi sa ating mga kasalanan. Ito ay paglapit sa Diyos at pagtanggap ng kanyang kapatawaran at restoration. Ito ang pagkakaiba ni Pedro at Judas. Pareho silang nagkamali, pareho silang nagkanulo kay Jesus, subalit si Pedro ay bumalik at nakatanggap ng kapatawaran, habang si Judas ay nanatili sa kanyang guilt at despair. Ang kwento ni Judas ay nagpapaalala sa atin na walang kasalanan ang napakabigat para sa kapatawaran ng Diyos. Subalit kailangan nating hanapin ang kapatawaran na iyon sa tamang lugar, kay Jesus mismo. Maraming detalye sa Biblia ang hindi nababanggit sa mga regular na misa o pagbasa sa simbahan. Isa sa mga pinakakontrobersyal na bahagi nito ay ang tungkol sa pagkamatay ni Judas Iscariote, ang alagad na nagkanulo kay Jesus para sa 30 pirasong pilak. Ang kwentong ito ay may mga detalyeng karaniwang hindi na pag-uusapan, ngunit napakahalaga para maintindihan natin ang buong larawan ng mga pangyayari pagkatapos ng pagkapako kay Kristo. Sa katunayan, may dalawang magkaibang account ng kamatayan ni Judas sa Bagong Tipan, at ang mga detalyeng ito ay nagdudulot ng maraming katanungan sa mga iskolar at mananampalataya. Bakit nga ba magkaiba ang salaysay ng kanyang pagkamatay sa aklat ng Mateo at sa gawa ng mga apostol? Ano ba talaga ang nangyari sa kanya? At higit sa lahat, ano ang maaari nating matutunan mula sa trahedyang ito? Tingnan natin ang unang account mula sa Mateo 27:35. Nang malaman ni Judas na nahatulan na si Jesus, nagsisisi siya at ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda. Nagkasala ako, wika niya, dahil ipinagkanululo ko ang isang taong walang sala. Ano ang pakialam namin dyan? Sagot nila, problema mo na yan. Kaya inihulog ni Judas ang mga pilak sa templo at umalis. Pagkatapos, nagbigti siya. Ito ang account na karaniwang kilala ng marami. Ngunit sa gawa ng mga Apostol 1:18-19, ibinabahagi ni Pedro ang ibang detalye. Sa pera na tinanggap niya bilang kabayaran sa kanyang masamang gawa, bumili si Judas ng isang bukid. Doon siya nahulog ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem, kaya tinawag nila ang bukid na iyon sa kanilang wika na Akeldama, na ang ibig sabihin ay bukid ng dugo. Paano natin pagkakasunduin ang dalawang salaysay na ito? Ang unang account ay nagsasabi na nagbigti si Judas, habang ang ikalawa ay nagsasabi na nahulog siya at pumutok ang kanyang tiyan. Ang mga scholar ay nagmumungkahi na ang dalawang account na ito ay maaaring magkatugma, na nagbigti nga si Judas, ngunit pagkatapos ay nahulog ang kanyang katawan. Marahil dahil napigtas ang lubid o nasira ang sanga, at pagkabagsak sa mabatong lugar, pumutok ang kanyang tiyan. Ngunit higit pa sa mga pisikal na detalye ng kanyang kamatayan, ang mas malalim na katanungan ay tungkol sa kanyang kaluluwa. Marami ang nagtanong, napatawad ba si Judas? Maaari ba siyang mapatawad? Ang teksto ay nagsasabi na nagsisi si Judas. Ang salitang ginamit sa orihinal na Griego ay metamelomai, na nangangahulugang makaramdam ng pagsisisi o makaramdam ng pag-aalala. Ito ay naiiba sa salitang metanoia, na karaniwang ginagamit para sa tunay na pagsisisi na nagdadala ng pagbabago ng isip at puso. Ang pagkakaiba ay mahalaga.
Si Judas ay nakaramdam ng matinding pagsisisi, ngunit hindi ito humantong sa paghingi ng kapatawaran o pagbabalik loob. Sa halip, ito ay humantong sa matinding pagkadismaya at pagkawalang pag-asa na nagdulot sa kanya na wakasan ang kanyang sariling buhay. Ang trahedya ni Judas ay hindi lamang sa kanyang pagkanulo, kundi sa kanyang pagkabigong makita na may pag-asa pa rin kahit pagkatapos ng kanyang malaking pagkakamali. Kung inihambing natin siya kay Pedro, na 3 beses itinanggi si Jesus, makikita natin ang pagkakaiba. Si Pedro rin ay umiyak ng mapait dahil sa kanyang pagkakasala, ngunit sa huli ay nakahanap siya ng kapatawaran at pagpapanumbalik kay Jesus. Si Judas, sa kabilang banda, ay hindi na humingi ng kapatawaran at sa halip ay pinili ang sariling pagwasak. Ito ay nagpapaalala sa atin ng isang mahalagang katotohanan. Walang kasalanang hindi maaring patawarin, ngunit dapat tayong humiling ng kapatawaran at tumanggap nito. Ang kwento ni Judas ay isang mapait na paalala ng mga kahihinatnan ng kawalan ng pag-asa at ang pagtanggi sa awa ng Diyos. May isa pang aspeto ng kwento ni Judas na karaniwang hindi na pag-uusapan, ang tungkol sa pera. Ang 30 pirasong pilak na tinanggap niya bilang kabayaran sa kanyang pagkanulo ay may kakaibang pagtatapos. Sa Mateo 10:7-8, mababasa natin, pinulot ng mga punong saserdote ang mga pilak at sinabi, hindi naaayon sa batas na ilagay ito sa kaban ng templo dahil ito ay kabayaran sa dugo. Kaya napagkasunduan nila na gamitin ang pera para bilhin ang bukid ng magpapalayok upang gawing libingan ng mga dayuhan. Kaya hanggang ngayon, ang bukid na iyon ay tinatawag na bukid ng dugo. Nakakapagtaka, hindi ba? Ang pera na ginamit para ipagkanulo si Jesus ay sa huli ay naging kabayaran para sa isang bukid na magiging libingan ng mga dayuhan. Ang mga punong saserdote na nagpakita ng pagpapaimbabaw sa pag-aalala nila sa batas habang kasangkot sila sa pagpatay sa anak ng Diyos, ay nagpasya na hindi maaaring gamitin ang perang iyon sa templo. Sa kanilang pagtanggi na ibalik ang pera sa templo, hindi nila namalayan na sila ay nakatulong sa katuparan ng propesiya. Sa Zacarias 11:12-13, may propesiya na nagsasabi, sinabi ko sa kanila, kung inaakala ninyong nararapat, bayaran ninyo ako. Kung hindi, huwag na. Kaya binayaran nila ako ng 30 pirasong pilak. At sinabi ng Panginoon sa akin, ibigay mo ito sa magpapalayok, ang halagang itinakda nila para sa akin. Kaya kinuha ko ang 30 pirasong pilak at ibinigay sa magpapalayok sa bahay ng Panginoon. Hindi alam ng mga punong saserdote, ang kanilang desisyon na bilhin ang bukid ng magpapalayok ay katuparan ng propesiyang ito. Ito ay isa pang patunay na ang plano ng Diyos ay hindi napipigilan, kahit nasa gitna ng kasamaan at pagkanulo ng tao. Ang kwento ni Judas ay puno ng mga aral at babala para sa atin. Una, ito ay nagpapakita kung paano ang pag-ibig sa pera at material na bagay ay maaaring humantong sa pinakamalalang kasalanan. Si Judas, na inilalarawan sa Juan 3:12 bilang magnanakaw na nagnanakaw mula sa kaban ng mga alagad, ay hinayaang ang kanyang kasakiman ay mangibabaw sa kanyang katapatan kay Jesus. Pangalawa, ito ay nagpapakita ng kahalagahan ng tunay na pagsisisi at pagbabalik loob. Ang pagsisisi ni Judas ay hindi humantong sa paghingi ng kapatawaran, kundi sa pagkawalang pag-asa. Ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pakiramdam ng pagsisisi, kundi ang pagbabalik sa Diyos upang humingi ng kapatawaran at pagpapanumbalik. Pangatlo, ito ay nagpapakita kung paano ang Diyos ay maaaring gumawa kahit sa gitna ng pinakamadilim na kaganapan. Ang pagkanulo ni Judas, bagamat isang kahindik-hindik na gawa, ay naging bahagi ng plano ng Diyos para sa kaligtasan ng sangkatauhan.
Hindi ito nangangahulugan na ang Diyos ay nag-udyok sa kanya na magkanulo, kundi na ang Diyos ay may kakayahang gamitin kahit ang pinakamadilim na gawa ng tao para sa kanyang mas malaking layunin. Marami sa atin ang nakakaalam na si Judas ang nagkanulo kay Jesus para sa 30 pirasong pilak. Ngunit ang detalye ng kanyang kamatayan ay isa sa mga pinakamatinding trahedya na hindi madalas na pag-uusapan sa mga misa tuwing linggo. Ang kwento ng huling sandali ni Judas ay nagpapakita ng malalim na pagsisisi at kawalang pag-asa na umabot sa puntong hindi na niya kayang dalhin ang bigat ng kanyang ginawa. Ayon sa Mateo 27:3, nang malaman ni Judas na si Jesus ay hinatulan na, siya ay lubhang nagsisi at ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda. Sinabi niya, "Nagkasala ako sa pagkakanulo ko sa dugong walang sala." Ngunit ang kanila lamang tugon ay, "Ano ang pakialam namin? Bahala ka sa sarili mo." Dito natin makikita ang unang trahedya, ang kawalan ng habag at pagkaunawa mula sa mga taong ginamit si Judas. Pagkatapos gamitin, siya ay itinapon lamang nila. Hindi nila tinanggap ang kanyang pagsisisi at sa halip ay iniwan siyang mag-isa sa kanyang matinding pagdurusa. Ang sumunod na eksena ay lalong nakakagulat. Itinapon ni Judas ang mga pilak sa loob ng templo at umalis. Pagkatapos, nagbigti siya. Ito ang karaniwang nababasa natin sa Biblia, ngunit may mas detalyadong paglalarawan ang gawa ng mga apostol tungkol sa kung ano ang tunay na nangyari. Sa Gawa 1:18, sinasabi na si Judas ay bumagsak ng patiwarik, sumabog ang kanyang tiyan, at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Ang masaklap na detalyeng ito ay nagpapakita kung gaano kahindik-hindik ang naging katapusan ng kanyang buhay. Hindi lamang simpleng pagbibigti, kundi isang marahas at nakakasukang eksena ang naging huling sandali ni Judas sa mundong ito. May mga iskolar na nagsasabi na pagkatapos niyang magbigti, maaaring nabali ang lubid o ang sanga ng puno kung saan siya nagbigti na nagresulta sa kanyang pagkahulog sa mabatong lugar. Ang pagkahulog na ito, lalo na kung ang kanyang katawan ay nagsimula ng mabulok, ay maaaring nagdulot ng pagsabog ng kanyang tiyan at paglabas ng kanyang mga bituka. Ngunit bakit kaya ganito kalakas ang kanyang pagsisisi? Hindi ba't siya ay kusang nagkanulo kay Jesus? Ang totoo, may mga teorya na nagsasabing si Judas ay maaaring naniniwala na ang kanyang pagkakanulo ay magiging daan para mapilitang ipakita ni Jesus ang kanyang kapangyarihan at itatag ang kanyang kaharian dito sa lupa. Maaaring hindi niya inaasahan na si Jesus ay papayag na mamatay. Nang makita niya ang mga pangyayari, ang paghuhusga, ang pagpapahirap, at ang nakaambang kamatayan ni Jesus, doon niya napagtanto ang bigat ng kanyang ginawa. Hindi niya nakayanan ang guilt at shame na dala ng kanyang pagkakanulo sa kanyang guro at kaibigan. Ang pinakamalungkot sa lahat, hindi na niya naabutan ang pagkabuhay na muli ni Jesus. Hindi na niya nakita na ang taong kanyang ipinagkanulo ay nagtagumpay laban sa kamatayan. Hindi na niya naranasan ang pagpapatawad na inaalok ni Jesus sa lahat, kahit sa mga nagkasala ng malubha tulad niya. Kaya ang kamatayan ni Judas ay hindi lamang isang simpleng trahedya ng pagbibigti. Ito ay isang malalim na kwento ng guilt, regret, at kawalang pag-asa. Ito ay isang babala sa atin kung gaano kadestruktibo ang guilt kapag hindi natin hinahayaang pumasok ang forgiveness at redemption sa ating buhay. Sa susunod na bahagi ng ating pag-uusap, titingnan natin kung paano binili ng mga saserdote ang bukid ng dugo gamit ang perang ibinalik ni Judas at kung ano ang simbolismo nito sa buong kwento ng pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus. Ang kwento ng pagkamatay ni Judas Iscariote ay isa sa mga pinakamalungkot at kontrobersyal na bahagi ng Bagong Tipan. Marami sa atin ang nakakaalam
na siya ang nagkanulo kay Jesus para sa 30 pirasong pilak. Ngunit ang tunay na detalye ng kanyang pagkamatay ay hindi kadalasang binabasa o tinatalakay sa mga misa at serbisyo sa simbahan. Ito ang mga detalyeng madalas nating hindi napapakinggan. Sa Ebanghelyo, matapos mapagtanto ni Judas ang bigat ng kanyang ginawa, ang pagkakanulo sa anak ng Diyos, siya ay nagsisi. Ibinaon siya ng matinding guilt at kalungkutan. Ayon sa Mateo 27:3, nang makita ni Judas na nahatulan si Jesus, siya ay nagsisi at ibinalik ang 30 pirasong pilak sa mga punong saserdote at matatanda. "Nagkasala ako," sabi niya, "dahil ipinagkanulo ko ang isang taong walang sala." Ngunit sumagot sila, "Anong pakialam namin? Problema mo yan." Kaya inihagis ni Judas ang pilak sa templo at umalis. Pagkatapos, siya ay nagbigti. Ito ang bersyon na karaniwang kilala natin. Ngunit may mas malalim at mas detalyadong paglalarawan sa Gawa ng mga Apostol 1:18 na madalang nating marinig. Sa perang tinanggap niya sa kanyang kasamaan, si Judas ay bumili ng isang bukid. Doon siya nahulog ng patiwarik. Pumutok ang kanyang tiyan at lumabas ang lahat ng kanyang bituka. Nalaman ito ng lahat ng naninirahan sa Jerusalem. Kaya tinawag nila ang bukid na iyon sa kanilang wika na Akeldama, na ang ibig sabihin ay bukid ng dugo. Mapapansin natin ang dalawang magkaibang detalye ng pagkamatay ni Judas. Sa Mateo, sinasabi na siya ay nagbigti. Sa Gawa naman, sinasabi na siya ay nahulog ng patiwarik, pumutok ang kanyang tiyan, at lumabas ang kanyang mga bituka. Paano natin mauunawaan ang mga pagkakaibang ito? Maraming iskolar ang nagbigay ng posibleng paliwanag kung paano pagsamahin ang dalawang account na ito. Ang pinakakaraniwang interpretasyon ay na si Judas ay nagbigti sa isang puno na malapit sa bangin. Pagkatapos, maaaring nabali ang sanga o ang lubid at nahulog ang kanyang katawan sa mabatong lugar sa ibaba, na nagdulot ng pagputok ng kanyang tiyan. Ang isa pang posibleng paliwanag ay na ang mga manunulat ng Biblia ay gumagamit ng iba't ibang literary device para ilarawan ang kamatayan ni Judas. Si Mateo ay interesado sa pisikal na paraan ng kanyang pagkamatay, pagbibigti, habang si Lucas, ang may akda ng gawa, ay mas interesado sa simbolik na kahulugan ng kanyang kamatayan. Ang pagputok ng kanyang tiyan at paglabas ng kanyang bituka ay maaring kumakatawan sa kanyang masamang kalikasan, na sa huli ay nagdulot ng kanyang pagkawasak. Subalit ang detalyeng ito ay hindi lamang tungkol sa kung paano namatay si Judas. Ito rin ay nagsasalita sa atin tungkol sa kalikasan ng pagsisisi at kapatawaran. Ang pagsisisi ni Judas ay totoong-totoo. Ibinaon siya ng matinding guilt at kalungkutan. Ngunit sa halip na humingi ng kapatawaran at bumaling kay Hesus, pinili niyang wakasan ang kanyang buhay. Ito ay isang malungkot na paalala na ang tunay na pagsisisi ay hindi lamang pag-amin sa ating mga kasalanan, kundi pag-asa rin sa awa ng Diyos. Ang kwento ni Judas ay nagsisilbing babala sa atin. Maaaring magkaroon ng mga pagkakataon sa ating buhay na tayo ay nagkakamali ng malubha at nakakaramdam tayo ng matinding guilt at kahihiyan. Ngunit ang mensahe ng Ebanghelyo ay hindi kailanman tungkol sa pagtatapos ng ating sarili, kundi palagi tungkol sa paghahanap ng kapatawaran at bagong simula kay Kristo. Kung iisipin na natin, ang pagkakaiba ng kapalaran ni Judas at ni Pedro ay kapansin-pansin. Pareho silang nagkasala laban kay Jesus. Si Judas sa pamamagitan ng pagkakanulo, si Pedro sa pamamagitan ng pagtatanggi. Ngunit si Pedro ay nagsisi at bumalik kay Jesus, habang si Judas ay nagsisi ngunit hindi nakahanap ng daan pabalik. Ito ay isang makapangyarihang paalala na ang awa ng Diyos ay laging handa para sa sino mang tunay na nagsisisi
at bumabalik sa kanya. Ang detalye ng pagkamatay ni Judas ay hindi lamang isang makabagbag damdaming bahagi ng Biblia, kundi isa ring malalim na aral tungkol sa kalikasan ng tunay na pagsisisi at kapatawaran. Ito ay isang paalala na ang pinakamadilim na bahagi ng ating buhay ay hindi kailangang maging katapusan ng ating kwento. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like at i-share ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat sa panonood.